Nagpaalam na ako kay Angelo. Inalayan niya akong pumasok sa loob ng taxi. Kumaway ako sa kanya bago umalis ang taxi. Habang nasa daan ay hindi ako mapakali. Iniisip ko talagang anak ko. Nag-aalala ko para kay Lucio. Mabilis akong bumaba ng taxi noong makarating na ako sa bahay nila mommy. Si Lucio po, ma'am. Nasa taas anak. Nauna si mommy at ako naman ay nakasunod lang sa kanya. Kumunot ang noo ko dahil sa room na Xavier kami pumunta. Pagpasok namin nakita ko na nakayakap sa kanya si Lucio at mahimbing na itong natutulog. Nakatulog na pala siya, sabi sa akin ni mommy. Lumapit ako sa anak ko. Halata nga na galing siya sa pag-iyak. Ano kaya nangyari sa kanya? Nanaginip kaya siya? Gustuin ko man na iuwi siya pero mahimbing na ang tulog nilang dalawa. Siguro nga'y pinatahan siya ni Xavier. Dito ka nalang matulog anak. Late na kaya dito ka nalang, sabi niya sa akin. Sige po, dito na lang po ako sa may couch. Sagot ko sa kanya. Igisingin ko na lang sa Xavier para tabi kay ni Lucio. Huwag na po. Kahit pa pinigilan ko siya, ginising pa rin ni mommy sa Xavier. Akmang aalis na sana siya pero mas lalo siyang niyakap ni Lucio. Mommy, Daddy. Bigla itong nagsalita. Anak, tumabi ka na lang sa kanila. Huwag kang matakot. Walang gagawin sa'yo sa Xavier. Lalabas na lang siya mamaya kapag bumitaw na si Lucio. Gusto kong tumanggi pero hindi ko magawa lalo na tinatawag na naman ako ng anak ko. Kaya naman tumabi na lang ako sa kanila. Kahit pa kinakabahan ako. Pero bakit nga ba kinakabahan ako? Habang nakahiga ako iniisip ko si Angelo. Bukas ko na lang sasabihin sa kanya tungkol dito. Medyo malungkot lang ako dahil hindi natuloy yung surprise niya. Alam ko naman na excited siya kanina at aaminin ko na kahit ako'y excited din. Ano kaya yung surprise na sinasabi niya? Bigla ay tanong ko sa sarili ko. Third person POV. Kahit napagod sa biyahe ay hindi ito ininda ni Angelo dahil excited na siya. Excited siya na makita ang girlfriend niya. Almost 3 months niya itong hindi nakita dahil marami siyang inasikaso sa company ng daddy niya. Galing pa siya sa Singapore. May business trip siya doon, kaya naman ang sabihin sa kanya ng kasintahan niya na uuwi na ito sa Pilipinas, ay tinapos na niya agad ang trabaho niya. 1 linggo sana siya sa Singapore pero nagawa niya sa loob ng 3 days ang trabaho niya. Nalaman din niya na nagtatrabaho na ito sa Wright's Diner. Masaya siya dahil alam niya kung gaano ito kasipag at kadedicated sa trabaho niya. Pinuntahan din niya ito sa restaurant at hinintay niya ito na matapos sa trabaho. Habang nakaupo siya ay nakita niya ang matalim na tingin sa kanya ni Xavier. Hindi niya ito pinansin at hinayaan lang niya. Hindi lingid kay Angelo na ex-boyfriend ito ng kanyang girlfriend. Wala siyang pakaalam sa lalaki dahil ang mahalaga sa kanya ay si Sunshine. Tanging si Sunshine lang. Alam din niya at ramdam niya na mahal siya ng kasintahan niya. Kaya hindi siya nag-aalala na baka iwan siya nito. At sa wakas natapos din ang trabaho ni Sunshine. Excited na si Angelo na ipakita sa kanyang kasintahan ang surprise na inayos niya. Pero ang lahat ay nabaliwala. Pero alam naman niya na mahalagang anak nito. Pagpasok ni Angelo sa loob ng kondo ay bigla siyang nakaramdam ng lungkot. Umungad kasi sa kanya ang salitang, Love, will you marry me? Handa na siya. Sa Sunshine ang dahilan kaya siya nagbago. At ito rin ang nais niya na makasama habang buhay. Mahal na mahal niya ito at wala siyang ibang gusto kundi ang makasama ito. Lalo na ngayon na unang beses ay natikman na niya ang labi ng babaeng mahal niya. Malaking respeto niya sa babae kaya naman hindi siya gumawa ng mga bagay na walang permiso ni Sunshine. Para sa kanya ay dapat niya itong ingatan. May next time pa naman mahal ko. Kausap ni Angelo sa sarili niya habang nililigpit niya ang mga decorations dito sa living room niya. Sunshine's POV. Nagising ako na mag-isa na lang dito sa kama. Unang hinanap ng mga mata ko ang anak ko pero wala siya. Mabilis akong bumangon dahil hindi dapat ako natulog dito. Lalabas na sana ako pero biglang bumukas ang pinto ng salid at bumungad sa akin si Xavier. Mabilis niyang sinara ang pinto. Can we talk? Mahinahon na tanong niya sa akin. Tungkol saan? May dapat ba tayong pag-usapan? Tanong ko rin sa kanya. Marami. Sagot niya sa akin. Importante ba? Kasi kung hindi naman ay wala tayong dapat na pag-usapan pa. Matagal na tayong tapos at gusto ko lang sabihin sa'yo na thank you. Thank you dahil kung hindi mo ako pinaglaruan, eh hindi ako magiging masaya ng ganito. Hindi ako magiging masaya ngayon. Sabi ko sa kanya at may nakita kong kakaiba sa mga mata niya.
Alam ko na nasaktan kita at nagkamali ako. Pero hayaan mo sana ako na maging parte ng buhay mo. Anya sa akin. Hindi na. Nakita mo naman ang boyfriend ko, di ba? Masaya kaming dalawa at mahal ko siya. Siya ang gusto ko na maging parte ng buhay ko. Mahal kita. Mahal na mahal kita, Sunshine. Biglang sabi niya sa akin, hindi na kita mahal. At magiging parte ka pa rin naman ng buhay ni Lucio kasi tito ka niya. Sabi ko sa kanya, you're lying. Alam ko na sinasaktan mo lang ako. Alam ko na gumaganti ka lang sa... Hindi ako tulad mo. Hindi ako ganun ka-childish at selfish para pag-aksayan ka pa ng oras. Gumagante? Gawain mo lang iyon. At bakit naman ako magsisinungaling? Mahal ko sa Angelo at siya ang gusto ko makasama habang buhay. Gusto ko na linawin sa kanya ang mga ganitong bagay. Sunshine, please. Ako na lang ulit. Ako lang ang mahalin mo. Buuin natin ang pamilya natin. Ikaw, ako at ang anak natin. Anong anak sinasabi mo? Kunot noon na tanong ko sa kanya. Si Lucio. Ako ang tunay niyang daddy. Anong sabi mo? Ikaw? Ikaw ang daddy niya? Ulitin mo nga. Sabihin mo sa akin ang totoo. Sagaw ko sa kanya dahil naguguluhan ako sa mga sinasabi niya. Oo, ako ang daddy niya. Sagot niya sa akin habang nakatingin ng diretso sa mga mata ko. Masaya ka na ba? Masaya ka ba na paulit-ulit mo akong ginagawang tanga? Kasama mo talaga. I hate you. I hate you so much. Sinungaling ka. Sigaw ko sa kanya dahil sa galit ko. Lahat ng galit na naramdaman ko 3 years ago'y bumalik at mas dumoble pa ang galit ko sa kanya ngayon. Lumapit siya sa akin pero pinagsasampal ko siya. Hinampas ko ang dibdib niya. Wala siyang pakialam na sinasaktan ko siya. Tumigil lang ako dahil masakit na ang palad ko. Ang malas ng ano ko dahil ikaw naging tatay niya. Kahit kailan wala ka nang aasahan sa akin. Hindi na kita mahal. Galit na sabi ko bago ako lumabas sa silid niya. Habang pababa ako sa hagdanan ay pinupunasan ko ang luha ko. Ayoko na makita ko ng anak ko na ganito. Sinalubong ako ni Lucio at ngumiti ako sa kanya. Pinagbigyan ko si mommy na dito kami kakain ng breakfast. Habang kumakain kami never kong sinulipan si Xavier dahil pinipigilan ko lang ang sarili ko ngayon. Pinatid kami ni mommy sa driver nila. At habang nasa daan kami nagkukwento sa akin ng anak ko tungkol sa mga ginawa niya doon sa bahay ng lola niya. Habang nakatingin ako sa kanya, pinipigilan ko mga luha ko. Hanggang sa nakarating na kami sa bahay, nagpasalamat ako sa driver pagkatapos ay pumasok na kami sa loob ng silid namin. Anak, bakit ka umiiyak kagabi? What happened? Tanong ko sa kanya dahil bigla kong naalala. I had a dream last night, mommy. Si daddy, puno po siya ng blood at di na po siya humihinga. I'm so scared po. Ayoko po na mamatay si daddy. I'm sorry. I'm sorry po dahil nagsinungaling po ako sa'yo. Kami ni daddy say, you already know that he is your dad? Alam mo na siya ang daddy mo at hindi si Simon? Tanong ko sa anak ko. Opo. I'm sorry. Alam ko po na masama po magsinungaling pero daddy was scared. Hindi po niya kayang sabihin sa'yo ang totoo dahil alam niya na galit ka sa kanya. Sabi sa akin ng anak ko, Baby, you're forgiven. But your dad, I can't. Hindi ko siya kayang patawarin. I'm sorry, anak. Sabi ko sa kanya, gusto kong maging honest sa anak ko. I understand, Mom. I love you, Mommy. Sabi niya sa akin, I love you too, anak. Ang tanging salita na sinabi ko sa anak ko. Gusto ko magalit sa anak ko pero bata lang siya. At si Xavier ang dapat kong sisihin dahil siyang matanda. At ginamit lang niyang anak ko. Siya nakakaalam ng tama at mali. Pero ano nga bang alam niya? Wala naman yata siyang alam kundi ang magsinungaling. Ang lokohin ako at pagmukhain akong tanga. Sa loob ng 3 taon ay pinaniwalaan ko na si Simon ang ama ni Lucio. Dapat talaga hindi na lang kami bumalik dito. Sana sa Spain na lang kami nanatili. Dahil hindi siya deserving na maging tatay ni Lucio. At kapag naalala ko ang lahat ng ginawa niya sa akin ay sumasakit ang puso ko. Bumabalik ang sakit na matagal kong daladala. Kaya tama lang ang naging desisyon ko. Dahil hanggang ngayon wala pa rin siyang kwenta. Hindi siya karapat-dapat na maging ama ng anak ko. He's a liar. At higit sa lahat, duwag siya.
Hindi na muna ako pumasok sa trabaho ko. Wala akong gana, tigit sa lahat ayokong makita si Xavier. Habang mag-isa ako dito sa silid ko ay maraming pumapasok sa isipan ko. Maghapon lang ako na nandito sa bahay namin. Nagkukulong sa silid namin. May luha na pumatak sa mga mata ko lalo na kapag naaalala ko kung paano niyang itanggi na siyang ama ni Lucio at ang mga ginawa niya sa amin noon. Lahat na ng ba ng mga iyon ay nagpapanggap lang sa Xavier? Ganon ba katindi ang galit niya sa akin? Kaya sinaktan niya ako? Kaya ba dinurog niya ako ng husto? Nasasaktan ako dahil hindi ko ito napaghandaan. Lalo na ang buong akala ko ay si Simon talaga, na siya talagang ama ni Lucio. Pinunasan ko ang luha ko dahil hindi ko dapat siya iniiyakan. Dahil pinangako ko noon sa sarili ko na hindi na ako iiyak, lalo na pagdating kay Xavier. Pero heto ko, umiiyak na naman at dahil iyon sa kanya. Tama na, Sunshine. Hindi worth it ang luha mo sa kanya. Kausap ko sa sarili ko. Tulog ang anak ko kaya lumabas na muna ako sa silid ko. Baka magising pa kapag nandoon ako. At bumungad sa akin si Xavier paglabas ko sa kwarto namin. Anong ginagawa mo dito? Walang emosyon na tanong ko sa kanya. Nandito ako para humingi na sorry. Sagot niya sa akin. Makakaalis ka na. Pagtataboy ko sa kanya. No, dito lang ako. Kung kinakailangan na araw-araw akong pumunta dito para lang mapatawad mo ko'y gagawin ko. Sagot niya sa akin. Ganyan ka ba talaga? Ganyan ka ba para pati ang anak ko'y turuan mo na magsinungaling? Anong klaseng tao ka? Ang kapal na mukha mo na pumunta dito na magpakita pa sa akin. Ang anak ko lang naman ang gusto mo, di ba? Sige, hahayaan kitang makita siya pero ako, labas na ako dito. Bakit hindi mo nalang pagtuunan ng pansin si Julia? Di ba girlfriend mo? She's not my girlfriend. Putol niya sa sinasabi ko. Kanya naman lagi mo sinasabi. Pero wala naman akong pakialam. Girlfriend mo man siya o hindi ay wala akong pakialam. Just leave me alone dahil gusto ko ng tahimik na buhay. Nagkamali ako. Hinintay kita. Kahit gusto ko kitang puntahan, mas pinili ko na hintayin ka. Dahil alam ko na babalik ka. Nababalik kayong dalawa ng anak natin. Dahil umaasa ako na mahal mo pa rin ako. Sabi niya sa akin at may pumatak na luha sa mga mata niya. Nawala na. Wala namang pagmamahal ko para sa iyo. Matagal ko nang kinalimutan. To be honest with you, akala ko rin eh. Akala ko ikaw na. Akala ko, hindi ko kaya nakalimutan ka pero nagawa ko. At proud ako sa sarili ko. Proud ako dahil sa wakas na wala ng pagmamahal ko sa iyo. Kaya huwag ka nang umasa na babalik tayo sa dati. Kasi mahal ko si Angelo. Mahal ko ang boyfriend ko. Mahabang litanya ko sa kanya. Nakatingin lang siya sa akin at nakikita ko ang lungkot sa mga mata niya. At wala akong dahilan para maawa ko sa kanya dahil deserve niya ito. Kalog si Lucio. Kung hihintayin mo siyang gumising, bahala ka. Sabi ko sa kanya. Tumalikod na ako para bumalik sa silid ko. Gaano mo bang kakilala sa Angelo? Gaano ba siya kamahal? Biglang tanong niya sa akin. Kilala ko siya at mabuting tao siya. At ang sagot ko sa tanong mo kung gaano ko siya kamahal? Mahal ko. Mahal na mahal ko siya. Kung may balak ka na sirain siya, huwag mo nang ituloy pa. Dahil sa kanya lang ako maniniwala at hindi sa'yo. Sabi ko sa kanya, tuluyan ko siyang iniwan para bumalik na sa silid namin ni Lucio. Ang kapal na mukha niya na tanungin ako. Kilala ko sa Angelo at hindi ito katulad niya. Malaki ang pagkakaiba nilang dalawa. Ngayon ko tinatanong ang sarili ko kung bakit ko ba siya minahal noon. Kung bakit ko hinayaan na saktan niya ako. Pero tapos na at wala na akong magagawa pa. Ang mas mahalaga ngayon ay ang future. Ang future namin ni Lucio. Marami naman na magkahiwalay pero hindi pinapabayaan ng anak nila. Yun ang gagawin ko. Hahayaan ko siya na maging ama ni Lucio. Hindi ko ipagkakait sa anak ko ang karapatan niya na maging isang right. Pero labas na ako sa kanila. Napatingin ako sa phone ko dahil bigla itong umilaw. Napangiti ako dahil sa Angelo ang tumatawag. Mabilis ko itong sinagot. Love, are you free tonight? Pambungad na tanong niya sa akin. Yeah, I'm free. Pero hindi overnight. Sagot ko sa kanya. Alam ko po. Malambing na sagot niya sa akin. Thank you, love. How about a dinner date? Tanong niya sa akin. Of course. I'm in. Sagot ko sa kanya. Okay. See you. I'll fetch you exactly at 6 p.m. Sabi niya sa akin. Okay po. See you.
I love you, love. Malambing na sabi niya sa akin. I love you too. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Bye, love. Bye. Nakangiti kong ibinaba ang tawag. Mommy? Napalingon ako kay Lucio na ngayon ay gising na. Yes, baby? Nakangiti ako lumapit sa kanya. Hindi mo na po ba love sa daddy? Wala na po bang chance? Hindi na po ba tayo pwedeng maging one happy family? Tanong niyang bigla sa akin. Never kong naisip na itatanong niya ito sa akin. Baby, parang naiiyak na sambit ko. Hindi niyo po ba talaga kayang patawarin si daddy? He admitted that he was wrong at nagsisisi na po siya. Bakit hindi na lang po si daddy, mommy? Bakit hindi niyo siya kayang patawarin? Umiiyak na tanong niya sa akin. Baby, listen to me. Alam ko na hindi mo pa ako maintindihan ngayon, but when you grow up, you will understand their situation. Dahil po ba kay Tito Angelo? Dahil po ba mahal mo siya kaysa kay daddy? Tanong niya sa akin. Yes, I love your Tito Angelo. Sagot ko sa kanya. Because? He asked me. Because he's a nice guy. He loves me and I love him. He also loves you. Honest na sagot ko sa anak ko. But I don't like him. I like my dad. Mas gusto ko ang daddy ko. Umiiyak na sabi niya sa akin. Lucio, please, let's not talk about it. Sabi ko sa kanya. Daddy will prove to you that he is more capable, that he deserves a second chance. Sabi niya sa akin at mabilis na lumabas sa room namin. Naiiyak na naman ako. Alam ko na hindi ako maintindihan ni Lucio, na hindi pa ako naintindihan ng anak ko. Pero paunti-unti ipapaintindi ko sa kanyang sitwasyon namin, kahit pa alam ko na mahirap. Bata pa siya, kaya hindi niya alam ang mga sinasabi niya. Nasasaktan ako para kay Angelo dahil nakita ko kung paano niya minahal si Lucio bilang anak. Alam ko na mahal din siya ni Lucio pero hindi ko pwedeng alisin sa anak ko na mas mahal niya ang daddy niya. Dahil never ko sinabi sa anak ko ang mga ginawa nila sa akin. Dahil kahit pa naging masama sila, ay gusto ko na makilala sila ng anak ko bilang mabuting tao. Paglabas ko sa silid ay nandito pa rin sa Xavier. Hindi ko na lang siya pinansin dahil nakikipag-usap siya sa anak niya. Habang nandito ako sa kusina, naririnig kong malakas na tawanan mula sa labas. Alam ko na masaya ang anak ko pero hindi ko talaga kaya na ibigay sa kanyang nais niya. Makasarili ba ako kung pipiliin ko na maging masaya? Nais ko lang protektahan ang sarili ko, ang puso ko, dahil ayoko nang masaktan ulit at higit sa lahat, ayoko saktan ng tao na tunay na nagmamahal sa akin. Mommy, Daddy will cook dinner. Biglang sabi ng anak ko. Okay, baby. Sagot ko sa kanya. Okay lang ba, Ga? Tanong niya sa akin. Ga? Yes, lang Ga. Nakangiti na sagot niya sa akin kaya kumunot ang noo ko. Ewan ko sa'yo. Sabi ko na lang dahil hindi ko naman siya maintindihan. Daddy, what's lang Ga? Tanong bigla ni Lucio kay Xavier. Kumunot ang noo ko dahil binulong niya ang sagot sa tanga ng anak niya. At ang ganda naman ng ngiti ng anak ko na para bang naintindihan niya ito. Huwag mong turuan ang anak ko ng mga kalukuhan mo. Nainis na sabi ko sa kanya. Hindi ko naman siya tinuturuan lang Ga. Sinugot ko lang ang tanong niya. Nakangiti na sabi niya sa akin. Asa ko sa kanya at lumabas na ako sa kusina. Pumasok na lang ako sa room ko para maligo at maghanda para sa date namin dalawa ni Angelo. Isang simpleng dress lang ang suot ko ngayon. Paglabas ko ay nasa kusina pa rin ang dalawa. Baby, aalis mo na sa mommy. Paalam ko sa kanya. Saan ka po pupunta, mommy? Pwede ba kami sumama ni daddy sa'yo? Tanong niya sa akin. Baby, sorry. Lalabas kami ni Tito Angelo mo. Kayo lang dalawa? Bawal po ba kami sumama ni But it's okay. Hayaan mo na lang ang mommy mo. Pwede naman tayo mag-date dito sa bahay. Sabi ni Xavier sa anak namin. Okay, Dad. Ramdam ko ang lungkot ng anak ko pero kailangan ko rin ito. Pero, baby, pwede kitang isama pero hindi ang daddy mo. Sabi ko sa anak ko. Dito na lang po ako, mommy. Magiging sad po si daddy kapag mag-isa lang siya. Don't worry po dahil aalagaan naman po ako ni daddy. Enjoy ka po sa date mo. Sabi niya sa akin. Tumingin ako kay Xavier na ngayon ay nakatingin din pala sa akin. Ako nang bahala sa kanya. Sabi niya sa akin. Okay.
Sabi ko at tinalikuran ko na sila. Nag-text na si Angelo na malapit na siya. Bumalik ako para humalik sa anak ko. Ramdam ko na nagtatampo siya sa akin pero mas pinili naman niya si Xavier. Hi love. Nakangiti na sa lubong sa akin ni Angelo. Halikan niya sana ako sa labi pero umiwas ako kaya sa pisngi siya humalik. Ayoko ipakita sa anak ko na halikan niya ako sa labi. Okay lang sa akin kapag kami lang na dalawa. Kumusta ang araw mo? It's great. Nakangiti na sagot niya sa akin at inalalayan ako na pumasok sa loob ng sasakyan niya. Umikot siya sa kabilang side. Ako naman ay tumingin sa bahay at nakita ko na nakatingin sa akin ang anak ko. May karot akong nararamdaman sa puso ko. Alam ko at ramdam ko pero ayoko na ganito kami dahil ayoko rin masaktan si Angelo. Are you okay? Tanong niya sa akin. Yeah, I'm fine. Nag-aalala lang ako kay Lucio. Mabait naman sa Xavier kaya hindi niya pababayaan ang anak niyo. Kilala mo ba siya? Tanong ko sa kanya. No, I mean mabait naman siguro. Mabait naman siya at alam ko na alagaan niyang anak niya. Pero nagtatampo siya sa akin. Love, if you don't mind, can I ask you a question? Oo naman. Ano yun? Ngayon na nagkita na ulit kayo ni Xavier, bumalik ba ang pagmamahal mo sa kanya? Tanong niya sa akin kaya napatingin ako sa kanya. Bakit mo naisip ang bagay na iyan? Tanong ko din sa kanya. Wala lang. Bigla ko lang naisip. I'm sorry. Sana'y hindi ko na lang tinanong. Ikaw na ang mahal ko at ang lahat sa amin ay tapos na. Mahina ako na sabi ko sa kanya. I love you, love. Malambing na sabi niya sa akin. I love you too, Angelo. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Masaya kami nagkwentuhan hanggang sa nakarating kami sa isang fancy restaurant. Hawak niyang kamay ko habang papasok kami sa loob. Habang nandito kaming dalawa, inasikaso niya ako. Hindi niya ako pinababayaan. Masaya naging dinner namin dalawa. Gustuin ko man na magtagal pa ay ayoko naman na lalong magtampo sa akin ang anak ko. See you tomorrow. Malambing na sabi niya sa akin at hinalikan niya ako sa labi. Thank you, love. Sabi ko sa kanya. Good night. I love you. Malambing na sabi niya sa akin. Good night and I love you. Pagbubuksan pa sana niya ako ng pinto pero pinigilan ko siya. Alam ko na pagod na siya ngayon. Bumaba na ako at kumaway ako sa kanya bago siya umalis. Tahimik ang buong bahay kaya naman pumasok na ako pero nagtataka ako dahil sobrang tahimik hanggang sa lumabas ang kasambahay namin. Nasaan si Lucio? Tanong ko sa kanya. Umalis po sila ni sir. Sagot niya sa akin. Saan sila nagpunta? Sa condo daw po niya. Sagot niya sa akin. Nainis akong lumabas sa gate at naglakad palabas sa subdivision namin. Kaagad ako nag-abang ng masasakyan. Kinuha ko ang phone ko para tawagan siya. Bakit hindi ka nagpaalam sa akin ilalabas mong anak ko? Galit na tanong ko sa kanya. Tinawagan kita lang ga, but you're not answering your phone. Sagot niya sa akin. Iuwi mo ngayon ang anak ko. Tulog na siya. Sagot niya sa akin. Mabilis kong pinatay ang tawag at sumakay na ako sa taxi. Nagpahatid ako papunta sa condo niya. Kagad akong bumaba at halos takbuhin ko na makarating lang ako sa unit niya. Nag-doorbell ako. Kaagad naman bumukas ang pinto. Pumasok ako sa loob at hinanap ko ang anak ko. Pagbukas ko ng pinto sa silid niya ay tulog na si Lucio sa kama niya. Next time huwag mong dalhin sa kung saan ang anak ko. Sorry lang ga pero tumawag kami sa'yo. Pumunta kasi kami kanina sa arcade kasi gusto niya maglaro. Hindi ko naman siya ilalayo at save siya dito sa akin. Sabi niya sa akin. Uuwi kami ngayon. No, bukas na lang. Tulog ng anak natin. Pagtutol niya sa akin. Kung saan siya galing ay doon mo dapat siya ibalik. Hindi porkat daddy ka niya, masusunod na lahat ng gusto mo. Anak ko pa din siya at kung sino man ang mas may karapatan sa ating dalawa ay ako yun. Sabi ko sa kanya. Alam ko. I'm sorry. Malungkot lang ang anak natin dahil gusto ko niyang kasama sa dinner. Sabi niya sa akin. Hindi ko alam kung ano nangyari pero nalusaw lahat ng inis ko sa narinig ko mula sa kanya. Bigla akong nakonsensya sa narinig ko. Pero ayokong ipakita sa kanya. Niyaya ko siya pero mas pinili ka niya. Mas mahal mo na ba sa Angelo? Mas mahal mo na ba siya kaysa sa... Mabilis ko siyang sinampal. Anong karapatan mo na questionin ang pagmamahal ko sa anak ko? Nanggigigil na tanong ko sa kanya. Dahil mas pinili mo siya. Magalit ka man sa akin pero nasaktan ang anak natin. Dahil gusto niya na buo tayo. Na maging isang masayang pamilya tayo. That's also what I want. Sabi pa niya sa akin.
Hindi na yun Nagulat ako dahil bigla na lang niya akong hinalikan. Hindi ko napaghandaan ang ginawa niya kaya naman mabilis ko siyang itinulak. Kahit paanong gawin mo, hindi na tayo magiging buo. Hindi na kita mahal. Magiging buo tayo dahil umpisa pa lang. Akin ka na't pagmamay-ari kita. Saad niya at padabog na lumabas ng silida. Naiwan kaming dalawa ni Lucio dito sa unit niya. Umalis siya at hindi na bumalik. I miss this place. Aminin ko na malaki naging parte ng kondo na ito sa amin dalawa ni Xavier. Ngayon ko lang din napansin ang portrait na nakasabit sa may pader. Picture naming tatlo. Hindi ko alam ang mararamdaman ko ngayon. May kung ano kasing humaplos sa puso ko na hindi ko kaya ipaliwanag. Hanggang sa hindi ko na malaya na tumulo na pala mga luha ko. Mabilis ko naman itong pinunasan at tumabi na ako sa anak ko. Ayoko na maging mahina. Ayoko nang umiyak ng dahil na naman sa kanya. Kaya naman niyakap ko na ang anak ko para matulog na. Maaga na akong gumising pero mas maaga pa lang anak ko at hindi ko na malaya na nasa bahay na kami. Nasa silid ko na ako kaya sobrang nagtataka ako. Nakahiga ako dito sa kama ko. Binuhat ba ako ni Xavier? Tanong kong bigla sa sarili ko. Mabilis akong bumangon para puntahan ng anak ko at paglabas ko sa room namin ay mabilis akong bumaba sa hagdanan at mumungad sa akin ang anak ko na nakangiti. Good morning, baby. Good morning, mommy. Breakfast is ready. Si daddy po nag-cook nito. Sabi niya sa akin. Where's your daddy? Pumasok na po siya sa work. Sagot niya sa akin. Kumain na tayo kasi papasok din si mommy sa work. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Okay po, mommy. Nakangiti na sabi niya sa akin. Nagtimpla muna ako ng coffee bago umupo sa tabi ng anak ko. Habang kumakain, napansin ko na bigla na lang itong naging malungkot at tumigil sa pagkain. Baby, why are you sad? What's wrong? I miss the... Baby. Putol ko sasabihin niya. Sorry, mom, pero okay lang po ba kung dito matulog palagi sa daddy? Gusto ko po kasi siyang makasama. Gusto ko po siya dito tumira. Baby, magagalit ka ba sa akin kapag sinabi ni mommy na hindi pwede? Mahinahon na tanong ko sa kanya. Why po? Bakit po hindi pwedeng tumira sa daddy dito? Kasi po, your daddy and I are not together. We are not in a romantic relationship. I hope you understand, anak. I understand, mommy. Can I ask you a question? Parang iiyak na tanong niya sa akin. What is it? Bakit po kayo naghiwalay ni daddy? Alam ko po na naglaya si daddy, pero bakit niya po yun nagawa? Baby, mahirap ipaliwanag. At alam ni mommy na hindi mo maintindihan sa ngayon. Dahil po ba bata lang ako? Pero ikaw po ba? Wala ka po bang kasalanan kay daddy? Si daddy lang po bang may kasalanan kaya mo siya pinaparusahan? Ikaw ang nagsabi na masama magsinungaling pero nagsisinungaling ka sa kanya. Umiiyak na ngayon ang anak ko. Baby, umiiyak na rin ako dahil hindi ko alam ang gagawin ko. Akmang yayakapin ko siya pero lumayo siya sa akin. I want my daddy. At kung ayaw niyo na dito siya, ako na lang ang titira doon kasama siya. Alam ko na magpapakasal ka kay Tito Angelo at magiging family kayo. Alam ko na hindi mo na ako love kapag maging husband mo siya. Doon na lang ako kay daddy. Siya lang ang gusto ko. Umiiyak na sigaw niya sa akin ay kinadurog ng puso ko. Mabilis din siyang tumakbo papunta sa silid namin at naglock pa siya ng pinto. Hinihingi ko sa mga kasambahay ang susi pero sabi nila ay nasa loob ng cabinet. Doon din sa silid ko. Mahinahon ko siyang kinakausap mula dito sa labas ng pinto pero hindi siya sumasagot kaya wala akong choice. Tinawagan ko si Xavier. Nakaupo lang ako dito sa labas ng pintuan at hindi ko na sinubukan na sirain ang doorknob. Ilang sandali pa'y dumating si Xavier at kumatok siya. Lucio? It's me, your daddy. Can you open the door? Can we talk? Mahinahon na tanong niya sa anak ko. Ilang sandali pa'y bumukas ang pinto. Only you, daddy, please. Saan niya kaya naman mas lalo akong nasaktan? Gusto ko ipaintindi sa kanya pero wala akong magawa. Lalo na't alam ko na hindi naman niya ako maintindihan kapag sinabi ko sa kanya. Bata lang siya pero hindi ko ito inaasahan. Hindi ko inaasahan na itatanong niya sa akin ang mga ganitong bagay. Pasok lang ako sa loob. Saad ni Xavier sa akin. I know that hindi na ako nagsalita pa. Naligo na lang ako sa kabilang room at nagbihis na rin ako.
Mabuti na lang hindi ko pa naipapasok ang isa kong maleta sa room ko. May uniform naman ako doon sa locker kaya walang problema. Siguro nga kailangan ko bigyan ng time ang anak ko. Dahil alam ko na kapag ipinilit ko pa rin sa kanya ang lahat, ay mas lalo siyang lalayo sa akin. Alis na ako. Pakisabi na lang sa anak ko na papasok ako sa work. Sabi ko sa kasambahay namin. Okay po, ma'am.